Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa elemento ng alamat. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa elemento ng alamat. Ang alamat ay isang anyo ng panitikang pasalindila na naglalaman ng mga kwentong may pinagmulan ng isang bagay, puok, halaman, hayop o pangyayari. Katulad ng ibang akda, may mga bahagi itong nagbibigay ng istruktura at kahulugan na tinatawag natin bilang elemento. Sa pamamagitan ng mga elementong ito, mas naiintindihan ng mambabasa ang takbo ng kwento at ang mensaheng nais iparating ng mga sinaunang Pilipino. Bakit nga ba mahalaga ang elemento ng alamat? Ito ay mahalaga dahil ito ang nagbibigay linaw sa daloy ng kwento. Tumutulong itong maipahayag ang kultura at paniniwala ng mga sinaunang Pilipino. Pinapadali nitong maunawaan at matandaan ang kwento ng isang alamat. Ang bawat alamat ay parang bahay. Kung walang poste at pundasyon, hindi ito tatayo. Ganon din sa kwento. Ang mga elemento ang nagsisilbing pundasyon ng kwento. Narito ang mga elemento ng alamat. Ang unang elemento ay tauhan. Tauhan ang mga karakter o pangunahing personalidad sa kwento. Sila ang gumagalaw at nagbibigay buhay sa naratibo. Maaring tao, hayop, Diyos, Diyosa o mga nilalang nakathang-isip. Halimbawa, si Pinya, ina ni Pinya at Bathala. Para naman sa ikalawang elemento ng alamat, narito ang tagpuan. Kapag sinabi nating tagpuan, ito ang lugar at panahon kung saan naganap ang kwento. Mahalaga ito dahil nagbibigay ito ng konteksto at atmosfera sa alamat. Halimbawa, bakuran ng bahay, ikalawa kagubatan, ikatlo kabundukan at pang-apat sinaunang panahon. Narito ang ikatlong elemento ng alamat. Ito ay tinatawag na banghay. Kapag sinabi nating banghay, tandaan na ito ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari sa alamat. Karaniwang may simula, paglalarawan ng sitwasyon, gitna na kakikitaan ng pinakamasiglang bahagi ng kwento at wakas na nagpapakita naman ng katapusan at aral. Para naman sa ikaapat na elemento, narito ang tema. Kapag sinabi nating tema, ito ang pinakapaksa o sentral na ideya ng alamat. Ito ay nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa kwento. Halimbawa, katamaran, disiplina at pagmamahal sa magulang. Narito naman ang panlimang elemento ng alamat. Aral. Kapag sinabi nating aral, ito ay mensaheng makukuha ng mambabasa mula sa alamat. Madalas itong nagpapahayag ng mga kaugalian at pagpapahalaga ng mga sinaunang Pilipino. Halimbawa, maging masinop at masipag. Kung iisipin natin, bawat elemento ay may tungkulin. Ang mga tauhan ang gumagalaw, ang tagpuan ang nagbibigay ng eksena, at ang aral ang tumatatak sa ating puso. Ngayon, narito ang isang halimbawa na nakalapat na sa elemento ng alamat. Halimbawa, alamat ng Pinya. Ang tauhan ay sina Pinya at ang kanyang ina. Para naman sa tagpuan, ang kwento ay naganap sa bahay at bakuran. Para naman sa banghay, una, tamad si Pinya, kaya't ang naging resulta, pinarusahan siya ng Bathala. At ang naging ending, isa siyang prutas.
o naging isa siyang prutas. Para naman sa tema, katamaran at disiplina. At para sa aral, maging masinop at matulungin sa gawaing bahay, lalo na sa mga magulang. Kapag sinuri natin ang isang alamat tulad ng alamat ng pinya, makikita natin kung paanong nagiging malinaw ang kabuuang mensahe kapag alam natin ang bawat elemento. Para tignan kung talagang naunawaan nyo ang ating paksang tinalakay, narito ang ilang mga katanungan. Panuto, basahin ang pahayag at tukuyin kung anong elemento ng alamat ito. Maaari nyong ikomento ang inyong mga naging score sa comment box. Ang elemento ng alamat ay tauhan, tagpuan, banghay, tema at aral. Ang mga elementong ito nagbibigay saysay at lalim sa kwento. Sa pag-unawa sa bawat elemento, mas mauunawaan din natin ang kulturang Pilipino at mga aral na nais ipamana ng ating mga ninuno. Elemento ng alamat. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.